Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play. Okay guys, good morning. So, gawa muna tayo sa workshop natin. Okay, last week kasi, nagkaroon ako ng problema sa bench vise ko. This is a Creston bench vise size 6. Ayan, I bought this more or less siguro more than 2 years ago. Ayan. Napakinabangan ko naman siya. Matagal ko na rin siyang ginagamit. Saka, okay naman siya. But, yun nga, last week, surprisingly, nabasag siya, nasira. Okay? Basically, anong nangyari is, nagkaroon dito ng failure sa part na to. Kaya anong nangyari, ito. Ayan. So, ayun nga, napansin ko lang, magkaroon tayo ng konting product review lang. Okay, disclaimer lang, this is not an expert product review. I'm not an expert machinist or expert welder. I'm just a hobbyist. So, take everything I said with a grain of salt. Okay? Nung ginagamit ko to nung last week, when I was tightening the vise, bumigay siya. Ito nangyari. So then, kesa maitapon natin to, syempre, weldingin natin. So yung construction ng bench vise na to, unlike dun sa mga typical na nabibili online, which is metal talaga, this one is metal din naman. Pero ito yung cast metal or in Tagalog, pundido. Ayan. Okay guys, so yun nga, yung nabili ko na bench vise is made from cast metal, yung some parts niya, or in Tagalog, pundido. So hindi natin pwede gamitin yung ordinary na mga welding rod, mga pang ordinary metal lang. So kagandahan sa kanya, mayroon naman nabibili ng mga welding rod na pang pundido talaga, which is a little bit pricier. Okay, dito sa amin, ang isang welding rod na kagaya nito, pang pag-cast metal is around 50 pesos per stick. Yan, so bumili ko ng 5 para siguraduhin natin na ma-welding natin na maayos. Okay? Sa pag-welding naman, okay, basically, yun nga, tulad na mention ko kanina, is same principle naman siya sa ordinary, sa ibang bakal. Umpisahin muna natin sa pagpe-prep nito. Okay? Mamaya i-grinder natin to para magkaroon siya ng angle, ng magkaka-bevel siya. Yan, para mas merong kapitan yung pang-welding natin. Okay? I-grinder natin yung part na to. Saka yung some parts here also, sa mga edges niya, pati rito sa edges niya rito. Yan. Para magkaroon ng mas malaking holding power or mas malaking area na pagkakapitan yung welding natin. Okay? Kung manonood kayo sa mga videos, yung iba sinasabi nila, kailangan i-preheat muna yung bakal pagka nagwe-welding ng cast metal. But some videos naman is sinasabi hindi naman kailangan. Okay? So, gagawin natin is hindi natin i-preheat siya for the reason na may katamarin din ako. So, yun muna. Linisin lang natin to. I-prep natin using yung flap disc natin. Tapos, from then on, ispat-ispat tayo using these welding rods na pang cast metal talaga. Guys, very important. Safety first. Goggles and face mask. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Ayan guys, so meron na siyang bevel kahit konti. So nilinis din natin yung mga pagwe-weldingan natin para mas kumapit yung welding natin.
Okay, so i-ayos ko muna, i-align ko muna siya, then i-welding na natin. So pag welding, spot-spot muna tayo, alternate sides tayo, spot-spot para hindi masyado siyang mag-warp or para hindi masyado mag-init kasi problema sa pundido pagka nag-iinit siya masyado at nagko-cool down na mabilis, it's either may part na magka-crack or madi-disalign siya. So slowly ang gagawin natin ng pag-welding, saka spot-spot lang before natin i-full weld pagka nakasettle na yung metal niya. Ayan, naka-align na siya. So itatali natin siya rito ng alambre muna, ika-clamp natin ang alambre dito. Para pag winelding natin is hindi masyadong magalaw. Okay?
Okay guys, so ayan, tapos na natin yung pag-welding natin, saka pininturahan ko na rin para mukha siyang bago. Okay, so ayan, kaysa tinapon natin or kaysa pinagawa natin sa labas, which is sinisingil ako ng 600 or 700 data doon sa machine shop. Yan, kasi pundido daw. So ito, buti nagawa natin, effective naman siya, gumagana. Ayan. Observation ko lang ito, recap. Yan, winelding natin tong bench vise natin from Creston, which is a 6 inches cast metal, cast iron bench vise. Yan, hindi siya ganun kaganda yung pagkaka-welding ko, which is okay lang naman sa akin. Yan, because importante is kumapit siya at naikabit natin. Yan. Okay, siguro by next time na bumili ko, kasi bala ko pa bumili ng isa pang bench vise na mas malaki-laki. Yan, more heavy duty kaysa rito. Ito kasi po ang small projects ko lang eh. So, definitely, next time pag bumili tayo, I will try yung mga nabebenta sa mga machine shop or yung nabebenta sa online na mas malaki-laki. Saka, taga siya, bakal talaga yung, tingin ko mas matibay yung kumpara dito sa cast metal o cast iron. Or pundido in Tagalog. Bench vise, actually, kung ako tatanungin, every workshop or every hobbyist should have one, at least one, kahit hindi naman yung napakalaki. Kasi ang laking bagay na mayroong bench vise. Malaking tulong sa mga nag-hobby, sa mga kahit na metalworks or woodworks or mga handicrafts. Malaking bagay na mayroong bench vise. Okay, mas nagiging efficient ang pagtatrabaho mo at actually less dangerous din. Tulad na pag naglalagari ka or meron kang grinder, maganda mayroong bench vise. Anytime soon, baka bumili na ako nung isa pang bench vise which is bigger than this. Pero definitely hindi na siya pundidong bakal. Okay? Yung isang klaseng bakal yung mas matibay-tibay na. Kasi ginagamit ko rin itong flat surface na ito, ginagawa ko siyang anvil. Pagka meron akong minamanipulate na bakal, ginagamit ko rin ito. Buti hindi ito ang nabasag. Which is I think hindi naman kasi ito pundido eh. Ito yung part na bakal talaga. But itong part na pinakabali niya, ito yung pundido. Okay, so dyan muna tayo tatapos. Okay, till next video. Sa ngayon muna, hindi muna ako na Onyxide, hindi muna ako na Marel kasi medyo marami akong kailangan gawin dito sa workshop, marami akong kailangan ayusin. But definitely, sa mga susunod na videos natin, hahanap tayo ng magandang spot o magandang fishing place kasi yung mga lalas na binuntahan ko, hindi rin ganun ka-productive. So, that's it for now. Thank you for watching. If you haven't subscribed, please subscribe and like or comment dito sa video natin. Kung may tanong nga pala kayo or kung meron na kayong idadagdag sa mga sinabi ko, please put it in the comments below. Okay? That's it. Thanks. Feel uninvited.